Nagsimula na nitong linggo ang 3 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kingdom of Wonder o Cambodia. Layo ng pagbisita doon ang pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa at pagsugpo sa problema ng human trafficking na kadalasan mga Pinoy ang biktima. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Bitbit ang pangakong pagpapalakas ng ugnayan at ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Lumipad nitong linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungong Phnom Penh para sa 3 araw niyang state visit sa Cambodia. Natugon ng Pangulo sa imbitasyon ng hari ng bansang si Norodom Sihamoni. My visit will reinforce the importance of ASEAN centrality and our commitment to build a progressive and inclusive region. We will discuss expanding our commercial relations and building more resilient value chains. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community. Matatandaang noong Pebrero, una nang bumisita sa bansa ang Prime Minister ng Cambodia. Target din ng Pangulo na matiyak ang suporta ng Cambodia sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026. We have seen dynamism in the partnership between the Philippines and Cambodia across key sectors. These sectors include defense and security, trade, agriculture, heritage preservation, amongst others. Bahagi rin ng kanyang 3-day state visit ang pagpirma sa 3 bilateral agreements, kabilang ang kooperasyon sa mataas na edukasyon, air services at ang pagsugpo sa human trafficking at iba pang transnational crimes. Kaugnay niyan, inanunsyo ng Pangulo sa harap ng mahigit 500 Pilipino ang kanyang direktibang pagbubukas ng Migrant Workers Office sa naturang bansa para pangalagaan ang seguridad at kaligtasan ng mga manggagawang Pinoy at para matiyak na legal, documented at tama ang proseso ng recruitment sa mga OFW. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Matatandaan noong nakaraang buwan lang, 24 na Pinoy ang nirescue sa Cambodia matapos hikayatin sa magandang job offer. Pero nauwi naman sa pagiging scammer sa mga scam hub, kapalit ang sahod na $300 o 17,000 piso kada buwan. Kaya pangako ni Marcos, ligtas na paghahanap buhay para sa mahigit 7,000 OFW sa Cambodia. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.